Watch this. In the house of the righteous is much treasure, but the income of the wicked brings trouble. Welcome back sa ating channel mga katiats, brothers and sisters in treasure hunting. In the house of the righteous person, there is lots of treasure given by God. But in the house of the wicked, meron ng maraming treasures pero napakaraming trouble at problema. Ito ay pinaulit-ulit ko na verse sa pag-play sa mga videos ko kasi malapit na ang ating eleksyon. Sana ay meron na kayong napusuan, honest at mabuting kandidato na magdala sa ating barko sa magandang direksyon ito. At ako'y mag-shoutout sa aking avid followers right here in my channel, Ukbo ng Liwanag. Kumusta kayo lahat dyan in Crystal Dawn? Ruel Gerbero, shoutout din kay Jisuen Jade Salinda. Also shoutout kay Christine Padala Dapat, Ernesto Manalo, Arlene Valera Santos, Dilona Arnel, Aquilino Alok, Ginelin Muda, and shoutout din kay Jose Leto Kahadi, Robilin Lopez, Jetro Cabale, Jitro, Maria Deta, Joaquin Iruesa, Alexis Sanchez, and also shoutout kay Cyril Amanduron, Ginalin Cabonilas, Joe Marley, Jovelyn Lopez, Megdat Rovelyn Lopez, Jonathan Cardinal, Alma Ulep, and lastly, shoutout kina Maris Salvia, Idelberto Umbak, Gwen Hana Lumaino, Elizalde Minjula, Kent Chester, and to Albert Senior Suarez Dugel. At sa mga hindi ko nabanggit na mga pangalan, shoutout din sa inyong lahat mga katiats. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay mga katiats, buckle up yourselves kasi meron tayong magandang legit treasure marker dito. Ito ang tinatawag ko na gold bars enclosed in a concrete box. Bakit ko ba nasabi na gold bars or box of treasure enclosed in a concrete box? Dahil doble dito ang nilagay niya na square. Meron pang isang square na naka-enclose ang isang square. Kung ating tingnan yan ay parang yan ay isang treasure bunker. Okay? At hindi lang yan, meron siyang arrow. Ayan, pababa. Okay. Tingnan natin sa isang picture dito. Ito natin to i-decode. Ang drawing na ito guys, kung napansin nyo, ang carving na yan ay hindi yan perfect na square. Okay, nakita nyo ba yan? Parang nagaganyan siya guys. Parang naka-slant yung gilid. And then
Kaya hindi natin matagpuan mga katiyats ang treasure kasi sinusunod natin ang arrow, which means na pagsundan natin ng arrow, palagi tayong magkamali. Tulad nito, dito ang arrow nakaturo sa baba. Sino ba namang mag-akala na ang arrow na ito ay reverse or papuntang itaas? Sa nadiskubre ko ng mga Yamashita signs, karamihan ng kanilang arrow ay baliktad talaga. Binabaliktad nila yan. Sino ba naman ang maglagay ng arrow na ituturo mo ang kahit sino? Lagyan ba natin ng arrow ang ating ibinaon na treasure? Lahat ng tao malalaman yan na nandyan kung lagyan natin ng arrow. Kaya ang ginawa nila na arrow ay reverse. Minsan ang arrow ay nasa kalahati lang. Ibig sabihin kung ito ang haba ng arrow, ang pagbaon nila ay nasa kalahati ng arrow. Ibig sabihin kung ang arrow ay 10 inches or 10 meters, ang pagbaon nila ay nasa 5 lang. Kaya minsan nilalagyan nila yan ng dot sa gitna. Ibig sabihin ay nasa kalagitnaan lang ng totoong 10 meters, pero ang treasure ay nasa kalagitnaan. Ganyan ang mga enigma nila sa arrow. Napakahirap talaga yan i-decipher ang enigma ng arrow ng mga Hapon. Okay mga katiyat, so ngayon dalawa lang ang ating pagpilian. Unahin muna natin ang baba nito kasi arrow nga pababa. At sa estimate ko 5 inches ang haba ng arrow. Therefore, pupunta tayo dito sa harapan, dito kung saan yan nakaharap. At 5 meters or 5 hakbang ating gawin at dito tayo mag-test dig. Ito ay 5 meters in front ng sign na ito. Legit marker ito mga katiyats. Talagang mayroong ibinaon dyan, hindi maglalagay dyan ng ganyang sign ang mga farmers lamang o mga taga-bukid. Yan ay gawa ng isang genius na Hapon na magaling gumawa ng mga symbols. At ito yung ating una dyan na approach. Ang pangalawa, alam nyo na yung tinuro ko kanina, kulayan natin ng blue, ay punta rin tayo papuntang itaas in 5 meters. At kung ang ibabaw niyan ay nagaganyan yan, lupa yan sa ibabaw, doon tayo maghukay sa ibabaw nito. Test dig tayo dyan ng 2 meters deep sa ibabaw. Okay. Kasi sa tingin ko parang may ano na dito. Parang nagaganyan na yan. Naka-slope. Or kung paakyat ba yan, paganyan, paakyat. Sa tingin ko sa ibabaw niya na ay pwedeng pagbaunan. Kaya doon din mag-test dig sa ibabaw niya. Ngayon, meron akong nakitang treasure map dito. Ito yung treasure site. Sa tingin ko dito sa treasure site na to, tinignan ko na to kanina, ay mayroong nakabaon na 3 deposito. Dahil nandito yung triangle with a dot. Sabi ng triangle with a dot, mayroong treasure sa triangulation ng bato or kahoy. Nandito yung tinignan natin kanina na dinicode natin na symbol na square at may square pa rin sa gitna niya. Ito yan. Ay nandito ang kanyang location. At sa ibabaw, sa baba nito, medyo baba, ay nandito ang century-old tree na napakagandang marker yan for treasure. At sa unahan niya ay merong bato. Naku, maganda yan. Ang bato na ito ang susi ng treasure. Okay. At yung bato na yan, pwedeng dyan lang sa kanya ang entrance. Tinakipan niya ang entrance to the tunnel. Pwedeng dyan maghukay mismo sa bato na yan. Okay, sa baba ng bato na yan. Ngayon, ilang treasure na ba ang nandito? Kanina ay atin dinicode ang square sign. Dito tayo sa kanyang harap. 5 meters yun kanina. Yan ang unang hukay. Pangalawa sa ibabaw.
Yun ang mga hukay natin. So itong pangalawa, itong una. And then ito ang ating pangatlo. Under this rock, sa harap ng kahoy, diyan maghukay ng 2 meters test dig. Ngayon, meron pang pangatlo diyan na treasure. Kasi dito, assuming isang treasure ang nandito sa kahoy, isa rin ang nandito sa square box. Okay, at ngayon ang pangatlo niyan ay nandito sa ito na symbol. Ang symbol na yan nagsabi na there is a treasure box in 5 or 6 meters sa tinuturo nitong arrow. Yan ang ibig sabihin nito. Ang sundin ay itong arrow na ito. Kaya pupunta siya dito, 5 or 6 meters. Kung saan titigil yung 5 or 6 meters, mga katiats. Okay, halimbawa dito yung 5 at dito rin yung 6. At dito tayo maghukay. At kung napansin nyo, meron pala dito ito. Ano ba ito? Yan yata yung square box na naman yan. Na sign. So yan ang tinuturo nitong, sabi niya 6 or 5 meters papunta rito. Kaya kung ang 6 or 5 meters ay nasa unahan pa nitong square box, kung dito pa na banda, ibig sabihin jackpot na yan. Kasi di ba kanina yung square, meron siya arrow sa baba. Kung ito man yun na square o kung ito dito. Ang daming square kasi diyan na sign, maligaw tayo. Pero kung ito yung square na sinasabi natin kanina, ibig sabihin nasa 5 meters in front of him or in front of that square sign ang pinakamalayo. Pero ang sundan natin ay ito. Na sign na sabi niya, there is a gold bar. There is, itong E kasi yan ay gold bar yan. Ganyan kasi yan, pero hindi nila tinapos yan. Ang pagkaiba ng mountain sa letter E, ang mountain ay mahaba ang gitna. At ang E ay pantayan. Kapag pantay ang linya na haba, sa E yan ay gold. Gold bars in a box ang kahulugan. At ito ay distansya, 5 or 6 meters. Tunnel na tinuturo ng Y. Okay, so ito lang guys ang hanapin, 5 to 6 meters sa banda rito. Kung saan mismo nakaturo yung linya ng Y. Kaya ang susi diyan, ang susi guys ay ito. Ang alignment ng Y kung saan niya nakaturo. Pagbasdan mabuti ang angle nitong linya ng Y. Yan ang lagyan ng guide, lubid or nylon, lagyan yan. Kung saan yan didirekta or ang alignment niyan kung saan tatama, 5 and 6 meters distance. So ito ay 5 and 6 meter distance. Yan ang ating test dig, dalawang hukay. Or pwedeng isang hukay lang yan na malaki. Ang 5 and 6 meters. So all in all, meron tayong tatlong expected na gold. Buried gold sa lugar na yan. Una, atin lagyan ng kulay dilaw, kulay gold. Una ay dito, kung ito mang yung marker na ito. Kung ito man yan yung marker, nasa harap niya or nasa itaas niya. Ang pangalawa na treasure deposit ay itong sa harap ng kahoy sa baba ng bato. At ang pangatlo ay kung saan nagtuturo itong arrow sa banda rito guys, ito. Meron siyang arrow dyan kung saan yan nag-align 5 and 6 meters. Ang distansya, ang layo ng paghukay. Okay. At kung itong square naman dito, kung ito ang square na ating dinicode kanina, ito. So, ibig sabihin, nasa front niya, 5 meters distance or nasa ibabaw niya, 5 meters distance.
Ito yung sinabi natin kanina na reverse. Kung napansin nyo dito guys, sabi ko, papunta sa front, 5 meters or papunta sa ibabaw, 5 meters. So yan lang guys, maganda ang inyong treasure site. At kung napansin nyo ay perfect triangulation yan. Ang tatlong yan ay naka-triangle. Sabi dito sa triangle marker, there is treasures in triangulation. At kung tingnan nyo yan guys, ating lakihan ang ating lapis. Ito'y treasure. Ito banda rito ay treasure din yan. Ito at dito treasure din yan. At ang tatlong yan ay naka-triangle sila. Kaya perfect yan. Perfect site for sa palagay ko ito yung general treasure. Nandyan kasi yung itong sign na ito. Ang sulat lang ng mga sign na yan ay mga tauhan ng general, yung magaling gumawa ng treasure code. Okay, so ako'y magpaalam na mga katiyats. Sana ay meron akong naibahagi sa inyo na kunting kaalaman tungkol sa mga ganyang signs. At ako'y magpaalam na mga katiyats. Sana ay patnubayan tayo ng puong may kapal sa ating ginagawa sa araw-araw. Maraming salamat. See you in my next video. Ciao for now.